gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa simbang gabi sa taong ito, ating pagninilayan ang pagiging simbahan nating naglalakbay na magkakaakbay upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid, sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon
ang iyong larawan. Muling nagkukubli, matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa mabuting balita, sa paglalahad ni San Mateo sa taga-angkana ni Jesus, pinakita niyang si Jesus ay hindi lamang kabilang sa lahi ni Abraham, kundi mula rin sa lipi ni Juda. Magsitayo ang lahat. Aleluya, aleluya. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak naman ni Salmon kay Rahab si Boaz.
At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias naman ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Napakinggan po natin sa pagbasa ng mabuting balita ang tinatawag na talaangkanan ni Jesus. Sa loob ng siyam na simbang gabi, ito ang hindi natin makakalimutan. Hindi man natin natatandaan yung mga pangalan, natatandaan natin yung mga iba't ibang pangalang nakapaloob sa talaangkanan ni Jesus. Ang talaangkanan ni Jesus ay kasama sa mga pagbasa ng salita ng Diyos sa simbang gabi upang ipakita sa atin na ang Diyos ay totoong nagkatawang tao. Hindi ito haka-haka lamang. Talagang nagkatawang tao ang Diyos sapagkat matutunto natin at mauugat natin ang angkan na kanyang pinagmulan. Si Jesus ay hindi putok sa buho o lumitaw mula sa dumi ng hayop. Mauugat natin ang kanyang kanununuan upang ipakita sa atin na ang pagkakatawang tao ng Diyos ay talagang nangyari. Siguro kung gagawa tayo ng ating family tree, hindi natin matutunton ang ating mga kanununuan. Baka hanggang lolo at lola lamang natin matrace. Tulad ko, hindi ko matunton yung kalulololohan ko, kalulalolahan ko, hanggang sa magulang lamang ng aking mga magulang. Pero sa talaangkanan ni Jesus na naugat yung kanyang pinanggalingan. Pero hindi lamang yan ang gustong ipakita ng Ebanghelyo na si Jesus ay mayroong talaangkanan na naugat, natunton ang kanyang pinagmulan. Ipinakikita rin sa atin ang talaangkanan na ito na ang talaangkanan ni Jesus ay hindi perpekto. Siguro yung iba sa inyo, mas maganda pa yung record ng inyong family tree kaysa sa talaangkanan o family tree ni Jesus. Sapagkat kung iisa-isahin natin ang mga karakter na binanggit sa talaangkanan, mayroong mga tao na may kahinaan, may kapintasan, mayroong depekto. Halimbawa, si Abraham ang ama ni Isaac. Si Abraham, bagamat siya ang ama ng ating pananampalataya,
madalas siyang magkasala. 2 ulit niyang pinagsinungaling ang kanyang asawang si Sarah na sabihin na sila'y magkapatid lamang at hindi mag-asawa upang maligtas sa mga Ehipsyo nung sila ay naghahanap ng makakain. Pinagsinungaling niya ang kanyang asawa. Si Isaac ang ama ni Jacob. Si Jacob ay tinatawag na isang taong mapanlinlang. Siya'y nanlilinlang ng mga tao. Pero kilala natin si Jacob na isang kilalang tao sa lumang tipan. Si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ang mastermind sa pagbebenta ng kanilang kapatid na si Joseph. Nang si Joseph ay sumunod doon sa disyerto, pinagseselosan nila si Joseph sapagkat mahal siya ng kanilang amang si Jacob. Kaya nang nakita nila si Joseph na sumunod sa kanila, si Juda ang nagsabi na ayan na ang mapangarapin, ayan na ang mapanaginipin. Kaya siya ipinagbili sa mga ngalakal. Ang may kagagawan niyan ay si Juda. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sarah. Itong si Tamar, namatay ang buktot niyang asawang si at humalili si Onan na namatay din. Si Tamar nagpanggap na patutot o prostitute upang sipingan siya ni Juda. Nabiyanan niya. Kaya nagpanggap siyang prostitute para sipingan siya ng kanyang biyanan na si Juda. At ang sabi sa Talaang Kanan, naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sarah. Kambal, sina Fares at Sarah. Ang sabi pa dito sa Talaang Kanan, naging anak naman ni Salmon kay Rahab si Boaz. Si Rahab ay isang paganong prostitute mula sa Jericho. Ibinenta niya, ipinagkanulo niya ang kanyang mga kababayan sa mga espiyang Hudyo. Mababasa natin yan sa aklat ni Josue, Kabanata 2, talata 1 at patuloy. Yan si Rahab. Ngayon, ang sabi sa Talaang Kanan, naging anak naman ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz si Ruth. Kay Ruth si Obed. Si Ruth, taga Moab. Nilisan niya ang kanyang angkan at bayan upang sumama sa kanyang biyanang si Noemi na bumalik sa kanilang bayan. At sinabi ni Noemi, yung biyanan ni Ruth, na matulog sa paanan ni Boaz. Si Boaz hindi Hudyo. Matulog ka sa paanan ni Boaz. Kaya naging asawa ni Boaz si Ruth. At ang kanilang naging anak ay si Obed, na ama naman ni Jesse, na ama naman ni David. Ang pangalang Manases at Amos hindi makakalimutan sa Israel sapagkat sila ang pinakamasamang naging hari ng Israel. Si David, binabanggit din, pinakabantog na hari ng Israel. Ngunit ipinahamak niya si Urias at namatay upang makasama niya bilang asawa si Bathsheba, na asawa ni Urias. Ipinamahamak na si Urias para mapasa kanya si Bathsheba. Ganyan si David. At ito namang si Bathsheba, ina ni Solomon, nakiapid kay Haring David habang asawa pa niya si Urias. Ikalawang Samuel, Kabanata 11, talata 12 at patuloy. At si Solomon naman,
maraming asawa at kinasama sa kanyang buhay. So iyan po ay ilan lamang na magpapakita sa atin na ang talaangkanan na pinanggalingan ni Jesus ay hindi banal na talaangkanan, ngunit binubuo ng mga taong may kahinaan at kapintasan. Ngunit pinili ng Diyos na magkatawang tao sa talaangkanang iyan. Nung ako'y high school, tinatanong ko yung nanay ko, sumalangit nawa, kung wala na bang ibang nanligaw sa kanya bukod sa tatay ko. Kasi yung tatay ko mukhang Hapon. Sundalo yung tatay ko. Pag nagpagupit, parang nilagyan ng bao sa bumbunan. Yun lang bumbunan ang mayroong buhok at malinis na malinis buong paligid. At ang tapang-tapang pa dahil sundalo. Kaya hindi ako natutong dumaing nung ako'y bata pa kasi magagalit yung tatay ko. Pag sinabi mong masakit ang ulo mo, kasi palagi ka naglalaro sa ilalim ng araw. Pag sinabi mong masakit ang ngipin mo, kasi palagi kang kain ng matatamis. Kaya mula noon hindi na ako dumadaing, napapagalitan lang ako. Kaya natanong ko nanay ko, Nanay, wala na bang ibang nanligaw sa iyo? At ang sabi ng nanay ko, meron, doktor. Ba't hindi yun ang pinakasalan mo? Ba't yung tatay ang pinakasalan mo? Yun ang tanong ko, kung pwede lang mamili ng angkan. Pero ang Diyos, hindi namili, kundi talagang ginusto niyang magkatawang tao sa ganitong talaangkanan ng mga makasalanan. Kaya kayo, sa talaangkanan ninyo, sa angkan ninyo, sa pamilya ninyo, kung may mga kasapi na may problema, ay kayo ang unang uunawa, kayo ang unang tatanggap sa kanila. Huwag nyo silang tatalikuran sapagkat walang ibang magmamalasakit sa kanila kundi kayo na kapamilya niya. Kaya nga ang tawag sa atin ng simbahan ngayon sa Synod on Synodality ay simbahang magkakasamang naglalakbay na magkakaakbay. Bakit kailangan nating maglakbay ng magkakaakbay? Sapagkat may kasapi na pilay. Paano siyang makapaglalakbay? Maiiwan siya. Kaya kailangan magkakaakbay tayo upang dalinhan natin yung pilay. Mayroong sugatan. Kaya sama-sama tayong maglalakbay ng magkakaakbay. Kasi mayroong sugatan. Magkakaakbay tayo maglalakbay sapagkat may naliligaw. Kaya para hindi maligaw, akbayan mo na siya, sama-sama kayong maglakbay. Yan ang tawag ng Synod on Synodality. Tayo tinatawag na maging simbahan na sama-samang naglalakbay ng magkakaakbay. Mayroong naiiwan, mayroong nawawala, maglakbay kayo ng magkakaakbay. Yan ang magandang aral ng mga pagbasa ng salita ng Diyos sa gabing ito ng simbang gabi. Kahit na tayo hindi perpektong angkan, pinili ng Diyos na magkatawang tao sa ating kasaysayan at sa ating talaangkanan. Ganyan ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya sa inyong mga angkan, kung merong naiiba, walang ibang magmamalasakit sa kanila, kundi kayo mismo. At yun ang tawag sa atin ng Panginoon. Tatayo po tayo. Tayo ang lahat. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa amang nagbubuklod sa atin bilang kanyang bayan. Ating sambitin, Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa simbahan, upang magkaakbay ng maglakbay sa pananampalataya ang lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, nangungulila, nababagabag at itinakwil,
upang makatagpo sila ng pag-asa sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ituring nila ang mga ito bilang daan ng kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang ipamana natin sa susunod na salinlahi ang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang magkamit sila ng kapahingahan sa langit na tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng mga naapektuhan ng Bagyong Odette sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte, upang madama nila na sila'y may mga kaakbay na kapananampalataya tulad natin, ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Amang maawain, pakinggan mo ang panalangin namin upang sa iyong awa at biyaya madagdagan pa ang nabibilang sa iyong bayang hinirang sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya'y nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Andres at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ay lakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa'yo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, magpasawalang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo, ang katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa pamilyang Kristiyano. Sumunod tayo at maglingkod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Paalala po, para po sa maayos na pagtanggap ng banal na komunyon, maupo muna po ang lahat. Hintayin po muna na makapwesto ang mga lay minister. Mauuna pong tatayo ang unang hanay, nasusundan ng susunod na hanay. Huwag po munang tumayo kung di dapat. Mayroong makikita na marker na tatapakan sa sahig na gabay para magkaroon ng social distancing. Salamat po.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ihanda ang sabsaba ng inyong mga angkan sa pagsilang ni Jesus. Salamat sa Diyos.